Nandito siya, pero nasa taas ata. Anyway, it's co-produced with Idea First, na pagmamayari nila Director Steve Italan and Jun Lana. And I guess when they had the script and it's comedy, they approached me kasi I'm working under Idea First. And gusto ko talaga ng comedy. That's my forte ko talaga doing anything comedy. They approached me na I have a script with Regal and si Kiray yung bida. Automatic go na kasi I've been working with Kiray since parang normal activities sa TV5 kasi ako rin yung nagde-direct nun. So when they told me na si Kiray yung bida rin, parang okay, parang normal the movie yung gagawin namin. Pero again, mas bonus kasi nandun sila Enchong and the other guys na lalong lumaki yung scope ng project. Kaya yeah, the end. Treatment-wise, is there any difference sa usual comedy films na napapanood ng mga tao? Treatment-wise, medyo binalance ko lang. Usually kasi when you have like comedy horror, it's either horror lang talaga siya or comedy. So I try my best to really balance which is kind of hard. Pero the comedy part kasi madali lang kasi with these guys, sobrang gulo nila sa set na ito. Sa horror part lang ako siguro nag-challenge kasi I mean, I've been doing paranormal activity for almost a year at that. Pero pag ilalagay mo siya na big scale like a movie, building the tension, the atmosphere, yun yung pinaka-challenge. So I guess, yung meron mong something bago dito is medyo na-balance naman namin konti. Na matawa ka at some point, pero at some point, tawa ka may katabi mo na shit na nangyari dito. Parang ganun. So, yeah. I guess, hindi ko naman bago eh. Pero, yeah. For Kiray and Enzo, what's your initial reaction after reading the script ng movie? Ano yung parang expectation mo? Actually, nabasa ko, synopsis pa lang siya eh. Binasa ko siya sa aeroplano. Tapos sabi ko, comedy pala siya, hindi lang pala siya horror. Sabi ko, okay na yan, game na yan. Tapos sinabi nga sa akin na si Kiray mga kasama ko, kaya umokay ako. Just by reading the synopsis, hindi pa yung entire script. Because I know, sabi ko nga yun, experimental, something different. Kaya I said yes. Nung nabasa ko yung script, umpisa pa lang nakakatawa na siya. Hindi siya bias Ang talino kasi ng pagkakasulat ng script namin. Actually, ganoon din naman sa Love is Blind. Kasi ang nakakatawa sa Love is Blind, nagiging solen ako, di ba? The fact lang na nagiging solen ako, sobrang nakakatawa na yun. Pero dito kasi, kailangan ko pa ng sobrang extra effort para magpatawa kasi wala nang nagiging iba ako. Hindi na, ako na to. Wala na akong ibang kasama. Like parang gano'n. So, sa mga linya kami umaano, sa mga galaw. So, feeling ko mas funny to and mas masaya. Thank you. Sino pa po? Si Albert? Kung tanong. Kailangan. Congrats in advance. Thank you so Yan, much. to Direct Nico. Being the captain of the ship. Wow, captain. Di ba? Alam mo, director. Yun yung tagline. Yun na yung tagline niya. Ano yung pressure sa part mo na nasa sayo din nakadepende yung magiging box office success ng launching ng film for Kiray? Ako, feeling ko naman kaya hindi niya kailangan ng effort. Kahit anong bigay mong project dyan, kaya niya yan itayo. It's bonus lang na kami lang yung kasama niya. Bonus lang na ako yung nag-man ng ship, like what is it. In a way, pressured. Kasi una, this is my first mainstream. Iba yung playing field for me. It's kind of new, pero it's fun. Kasi marami akong natutunan, pero since it's comedy, I just enjoy doing it. I mean, lahat kami halos, I also being 100% kami lahat. Kasi lahat kami nag-enjoy when we're doing the scenes. Kahit yung horror, kahit yung mga dugo-dugo. Pero, I guess, wala. Walang pressure. Wala nang pressure. Gusto mo, hindi ako dito. Load kayo guys. Hindi. The pressure will come from the outcome. The outcome na. Kasi ako, I just enjoy doing the whole thing. And on-sked kami throughout ginawa namin yung film. So parang, yeah, on track. When you watch the trailer, in a way, may confusion sa akin in terms of
balance ng comedy tsaka horror. Parang, para sa akin, parang more on selling point yung comedy. So, how horror is I Love You to Death as to how comedy is? Well, sinadya naman nata namin talaga sa trailer na itago yung ibang scenes. Kasi nandilagyan na namin doon, sana hindi na kayo nanonood ng film. Pero, I guess more of, more of the jump scares, more of the bigla, kasi again, we're writing on comedy and horror, balancing act. So, yung mga times na akala mo horror siya, yung pala hindi. Times na akala mo nakakatawa siya, tapos biglang magulat ka lang, parang, oh, shit, iba pala. So, yun yan. Kung ano man yung nakita sa trailer, that's just like 10% of what you're gonna see. So, may trailer muna natin. May trailer 2 na. Oo, yun na yung may comedy sa umpisa, tapos nakakatakot na siya sa ending. Kasi nga, ang daming nakulangan sa unang thriller namin. Sabi niya, parang, yun na yun. Kasi lagi nila kino-compare kasi yung Love is Blind dito sa I Love You to Death na walang katapusan na puro na lang kumpara. Nakakapagod na. Kaya kahit hindi mo ko tinanong, magsasalita ako. Sa pangalawang trailer, pinakita na actually. Lahat. Actually, karamihan. Actually, nung una, ayaw nila malaman na patay si Enchong dito. Ayaw nila malaman, patay siya, sino yung ganito, ganito. Kasi ang daming tanong eh. Yun nga eh. Yun yung point doon. Kailangan nyo ma-confuse. At yun yung naramdaman nyo. Ano nang nangyayari? Bakit ganito? Yun yung gusto namin paramdam sa inyo. Kaya yung iba naman, yung confusion nila sa mga taong medyo not so brainy, yung confusion nila naging ang pangit. Yun yung lumalabas sa utak nila dahil hindi nila naiintindihan na, confused ka. Okay? Confused. Hindi yan hindi siya pangit. Confused ka lang talaga. Ayun. Kaya sa mga taong not so brainy, sa pangalawang trailer, manood na. Meron na po, kung okay lang naman sir. Sa poster naman, ano naman si Enchong? Yun nga eh. Devil siya dyan. Hindi ba pwedeng may, May kapan lang. may concealer lang. To you here. To me? Yeah. Oo. Next week na, anong nafe-feel mo? Anong next week na? Anong next week mo? Sorry. Next week yung showing, ano ang nararamdaman mo? At kakumpetensya mo pa yung Marosa, di ba? Anong araw? 31. May kulang 31 pa. 27 1 week na lang talaga. Diyos ko po, hindi ko alam. Kasi galing kaming Cebu kagabi, 3 AM na nga kami nakauwi. Alam mo yun, parang grabe. Nararamdaman. Ngayon, nakita niyo naman wala akong naramdaman. Hindi ko nga alam eh. Hindi nga ako na-inform. Pero yung sa pagiging kalaban namin sa Maria Rosa, Marosa, hindi namin siya kalaban eh. Para sa akin, hindi ko siya kalaban kasi sabi ko nga sa mga press last time, ang Tagalog movies, magkakampi yan. Ang kalaban talaga namin, Hollywood. Kasi silang lang naman yung pasok ng pasok sa bansa natin eh. At nood naman ang nood yung mga Pilipino. At yung mismong ginagawa natin, hindi nila pinapanood. Kasi syempre, ang taas ng expectations. Diyos ko, ang galing-galing naman kasi nung mga yun, di ba? Kung magiging presidente ako, ibaban ko sila. Saka yung mga album ng mga Hollywood, para album lang ng mga OPM ang pumasok at marinig natin. Hindi, yun, hindi ko sila kalaban. Talagang kakampi natin sila dahil dapat ang sinusuportahan ng kapwa Pilipino ay yung gawa ng mga Pilipino rin. So, kung sino man kahit sinong mas maraming kumita, mas maraming manood, kung sino man, nakaka-proud kasi gawa ng Pilipino pareho. Oo, galing no. Parang hindi ganyan yung last time. Ano? Ano dyan, may bumsa ka tuloy. Ano na? Napansin ko sa mall tours nyo, yung... Malandi kami. Yeah, Oh. Saan ang gagaling yung paglalandi mo kaya? Kasi hindi ko mailabas eh. Sa buhay ko.
baka isipin ni mama, ay, nag-work lang siya. So kapag nag-work ako, nilalandian ko para, hindi, joke lang. Ano ba? Bakit nga ba tayo malandi? Whatever they see us sa mall, so, yun kami off-cam. Di ba? Ganun naman, and katulad ganyan, nag-interview kami, magkakawak. Huwag ganun. So, kumbaga, dahil nakomportable kami off-cam, na ganun kami, so dinadala lang namin sa stage, and we don't put it on dahil nagpo-promo kami ganun. Ganun kami, malamig siya, malamig ako, and that's how it is. You know? And siguro, kunyari si Michelle, kung si Devon naman yung makakasama ko, it would be the same siguro, di ba? Kasi yun yung na-build namin while we're shooting the film. Saka nung nag-asap na kami, hindi kami nag-rehearsal, hindi kami nag-blocking. Sabi, kahit anong gawin nyo, parang kami, okay. So, kung ano ang ginagawa namin sa ASAP, so kung ano yung napanood nyo sa ASAP, ha? Okay ba yun? Good thing naman dahil hindi naman tayo nag-rehearse. Walang sinabi sa atin. So, kung ano lang kami, inawak ako yung boobs niya, gano'n lang. Isa nag-awakan kami sa stage. Yung boobs. Kung may boobs ako, sa time na yon, pwede naman. Hindi, niya syempre, mas malaki pa nga yung boobs niya sa akin. Kasi ano pala, di ba, I understand yung kissing scene mo here is medyo kinda wild. Alam mo si Ayan, ganyan yung mga tanong, puro kissing scene. Ikaw Ayan pumapasok ko kay Albert Naku Ayan, tigilan mo ako Connecting yun eh. O, ano mo, pagdating sa showman, yung kissing scene, gano'n yun. Siya. O, anong meron sa kissing scene? Ayun, for Enchong, how did you make Kiray comfortable with the kissing scene? Kasi nung last interview ko kay Kiray, sabi niya, pinakamatindi na iiyak, paano mo in-ensure na? Hindi kasi nung tinitake na namin yun, na-awkward siya. Naramdaman ko na na-awkward siya kasi nga hindi naman siya sanay sa mga ganung eksena. So when everyone was teasing her, pinagtatawanan na siya, ito mga bully na to. Yun talaga yung role nila. Oy, ganyan. Ako I stay. Oo. Kahit si Janice, ganun din siya. Pero sabi ko, I think it's my part to be her love team na susuportahan ko siya. So I just stayed quiet. I let her take her time para kapag nagsimula na kami sa eksena, magagawa na namin. And may mga ilang takes bago namin nagawa talaga kasi na-awkward talaga siya. Pero we did it. Ang awkward mo kasi. Hindi kasi sanay sa yung... Kasi ito, siguro kasi, okay, kukwento ko sa Love is Blind, puro smack-smack lang yun. Hirap na ako nun. Alam nyo yan. Ito, bigay mo na to sa akin. Sige na. Bigay mo. Bigay mo na to sa akin. Bigay mo naman yan. Sige, Sherry, kaya ko yan. Yun pala, grabe yung papagawa niya. Na hindi ko ginagawa at hindi ko gustong gawin. Dahil, sabi ko, baka sa next movie ko, kapag nagkaroon, mas grabe na dun yung gagawin ko na hindi ko na talaga kaya. Gaya nga na sabi ko sa inyo kanina, ayoko nang humihindi. Hanggat kaya ko, gagawin ko. Pero kaya as much as possible, kapag direct hindi naman kailangan, mga ganun, siya talaga, kaya mo yan. O, ikukwento ko Take 1. O, kiss, ganyan. Pagka-kiss, cut! Kasi, kailangan namin lumingon pataas. Ako yung biglang lumingon agad. Sabi na, dapat sa Enchong yung oral lumingon sa taas. Ba't ikaw? Ikaw yung anong tawag doon? Umiwalay. Ikaw umiwalay. Dapat yung lalaki yung unang pangalawa. Yung pagkakakulit niya parang luging-lugi siya. Hoy! Kung sinabi ko mang lugi, may magagawa ko. Galing to kay Derek Hoy. Alam mo mo. Wala ko. Don't me. O, diba? O, niyabangan mo ako. Tapos pangalawa, wala daw akong reaction. Wala silang maramdaman. Pangatlo, yung pangatlong malala, mas grabe pa siya kay Derek.
Tinalo niya si Derek, sobra. Uy, proud. Proud moment. Paano tinalo? Bakit bang ginawa? Actually, napag-usapan niya namin. Sabi kasi alam niya na kinakabahan na ako. Sabi niya, ako gagalaw para sa'yo. Kasi hindi ko talaga kaya. Kasi grabe kasi to, kung anong pinagsasabing gustong mangyari. Tapos, sabi niya, ako gagalaw. So, napanatag ako. Sabi ko, sige, siya na lang yung gagalaw. So, stiff lang ako. Kasi wala namang wedding na naglalaplapan sa harap ng maraming tao. Iwan ko ba dito? Parang gaga. Lahat na napunta ako wedding, smack lang naman. Gusto nito may pagbubuhan. Pero mas grabe si Kuya. Mas grabe siya. Ayoko na yung kwento. Anong follow-up?